Alright. So, ito, what we talk about, ano yung title natin dito? How to leverage your position, leading position, and earn additional while holding it. Okay. So, dito guys, no? Sobrang, ano to, halaga nito, no? Mas maintindihan din ninyo, no? Lakihan ko na. So, if familiar naman kayo sa swap, di ba? Swap. You know what is swap? Swap is fee um, or commission of broker over of holding a position overnight. Yan yung swap, no? So, tama ba yung spelling natin? Tama naman. So, kung mapapansin ninyo sa sa inyong account, no? Diyan sa account niyo, meron tayo diyan tinatawag na positive and negative swap. So, paano ba nangyayari ito? So, yung positive swap kasi is yan ay nakarelate or naka-attach into the interest rate of each currency or central bank. So, okay. So, nakabase yan dun, no? So, meaning to say, for example, si USD, pangit ng sulat. USD, currently, meron siyang 5% interest rate. Then, si CHF, or sabihin natin si JPY, ay meron siyang 0.25% interest rate. So, what do you think will happen if you buy for AUD-USD? Okay, ay AUD-USD. USD, JPY, sorry. Buy. Ano yung makukuha natin? It is negative swap or a positive swap. What do you think? Yan. Answer kayo dyan, no? Para at least malaman ko, nakikinig talaga kayo. Do you hear me? May sumagot na? Okay. Negative. If we buy USD JPY, magkakaroon tayo ng negative swap. Okay. Sino pa may sagot? Meron pa ba dyan? Nakikinig ba yung iba? Participate kayo. Pag hindi ko natututuloy. About sa ating YouTube channel. This another lesson for you to understand how you can leverage your position in the market. So, marami kasing traders hindi to naiintindihan. Kaya, some people are always asking, saan ba merong free? Walang commission, walang swap, so on and so forth, no? So, you need to understand this. So, para dun sa mga nanonood sa YouTube channel natin, guys, no? So, you can
chat the comment para at least makita ko kung nagpa-participate yung iba and nakapag-share ako sa inyo ng values and information. No? Pag hindi ay ikakat na lang natin yung live stream natin. Ganun. So, ayan. Tingnan natin kung mag-comment din yung ating mga nasa YouTube channel. Ayan, hintayin natin. Are we getting a positive swap or negative swap when we buy USD JPY? Okay, sabi dito sa ating Discord channel, hindi ko talaga naintindihan. Yan coach, no? So, hindi talaga, no? So, only few are explaining this kasi, no? Pero, medyo mahalaga kasi to na at least naintindihan nyo. And how you can leverage it. At least, mas maintindihan nyo, ano ba talaga, no? Ano pong purpose or saan kayo pwedeng makapag-leverage, no? Ito yung tanong, if the interest rate of USD is 5% as of now and the JPY is 0.25, if we buy USD JPY, are we getting a negative swap or a positive swap? What do you think? Tingnan natin sa ating YouTube channel. Sagot kayo dyan guys, no? This is an interactive session and plus training na din. Bonus ko na to sa inyo. So, only few people understand this and hopefully maintindihan nyo din. Ito mga sumagot na ba? Tagal mo naman, sir. Okay, meron na ba? So, para sa kaalaman na lang ng lahat, sige, share ko na. So, if we buy USD JPY, if we hold, sample yung target, ano natin, no? We buy from, sample, nag-buy tayo ng AUD, USD JPY, lagi ang AUD. We buy September 23, 2024, around 11 p.m. Then, ang target natin to hold the position at least 1 week or 2 weeks. Yun nating matitake profit natin to around, okay, October 7, no? October 7, 2024. Tapos, to-close na natin siya ng around 8 a.m. Okay, may sagot, sir. Positive siguro codes kasi buy ka ng USD. Tapos, negative. Matitira. Ano daw? Nahilo ata ako dun sa sagot niya. Positive siguro codes kasi buy ka ng USD, negative 25. So, 0.25 matitira. Ano daw? Nandito ako dun Saglit. Nandito ako. Positive swap, I think. Okay, may sumagot. Alright, so dito sa part na to, simple lang naman, no? We having a positive swap. Minus yan. Hindi ka din magets. Okay, so, in this time, no, sa part na to is, magkakaroon tayo ng positive swap. Bakit? Positive swap. Bakit, coach? Ayan, tanong kayo sa chat. Bakit? Ayan. Type kayo sa comment. Bakit? Ayan, sa chat. Pati sa YouTube channel natin, guys. No? So, isa na lang tayo makapag-live. So, most of the time talaga ay nasa ano na tayo. Exclusive group. Ayan, bakit? Tanong kayo ng bakit. Kasi malaki IR ng USD compared sa ito. Yes. Yes, tama. Yun yun. So, malaki kasi yung interest rate ng sabi na sa Albert, at the time of transaction. Okay? 5 SJ USD minus 25. So, mali. Mali. So, at the time of the transaction, ito yung current. No? Kaya sabi ko kanina, ito yung current
ano natin, interest rate. So, if we buy USD JPY, automatically, mas mataas yung hinahawakan nating value, no? Imagine mo, no? If you hold up your money in a bank na 5%, so ibig sabihin, meron siyang daily allotted value na nag-i-increase, no? Sabi natin 5% in a year per annum yung ano mo. Tapos naglagay ka ng at least 5,000 USD. Or even kahit yung lot size kasi is equivalent yan to dollar, di ba? Or value. So, meaning to say, ang pinaka-simple way or process lang naman dun, no? I-multiply mo yung current position mo to 5%, o mayroon siyang specific calculation para makuha natin yung positive swap or negative swap. Kaya lang, ang difference kasi dito, mas malaki yung negative swap versus sa positive swap. I don't know paano naman kino-compute ng mga broker yun, no? So dapat balance lang, di ba? Pero ang nangyayari kasi pag nagkaroon tayo ng positive swap, it is siguro 40% lang ng total ng negative swap. Yun yung observation ko. So, meron malaking difference. And for this example, positive swap because yun nga. So, imagine mo, okay, meron kang $100, no? I-multiply mo siya sa 5%. So, 5%, okay, that is punta tayo sa calculator. Yung mathematician na naman tayo dito. 100 times 5%. So, meron kang $5, no? So, kung per annum siya, i-multiply mo lang siya or di-divide lang natin siya sa 365 days. So, okay. So, meron kang 0.13, no? Divided by 365. So, hindi ako sure dito sa ano ko pinaka-computation ko. But, ito yung nakikita ko, the possible na ganun yung computation, no? So, kaya kung makikita nyo, hindi naman ganun kalaki yung ano natin, di ba? Yung swap fee. 0.013, sorry. 0013 dollars or cent siya, no? Okay. So, tingnan natin. Alright. So, sample yan, no? Pag mag-ano yan meron siyang, depende dun sa broker natin, meron siyang, sa Monday, meron yan sample, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday, no? Meron siyang sample dito sa Friday, sa Monday, times 1 lang yan. Sa Tuesday ay another times 1. Pagdating ng Wednesday ay times 3. Thursday ay times 1. Friday ay times 1. So, nakadepende yun sa broker agreement or ano yung policy nila, no? Iba-iba naman yan. Nakadepende pa rin kung ano yung rules nila. So, makikita nyo na lang yan. So, kaya may timing din. Pag dumating ng Wednesday, pero ito yung common pagdating ng Wednesday, mas malaki yung swap fee. Okay? So, dito sa part na to, so, and kung mapapansin ninyo, no, so tignan ninyo, no, may current transaction ba kayo ngayon sa trades ninyo sa ngayon na naho-hold or na-hold ninyo for several days? Okay. Check nyo nga, meron ba kayo? Meron ako ditong isa. GBPSD. Ano ba ito? KDJP. Okay, so tingnan natin. Meron. Swap free yung account na gamit ko.
Baka switch na ako to account my swap next time. Yan. Yan talaga eh. Pag hindi ka kasi aware, hindi mo nale-leverage yun. No? Okay, so for example, ito, no, ay papakita ko yung isang account ko dito. Ayan. So, this account is, so currently, ano pa to eh, yung trade na to, place, August 12, no? August 12 siya. So, anong month na ngayon? August 12. August 12. Okay, dito sa price na to, no? And currently, ilang days ko na siya na-hold. So, this is 37 days, no? 37 days. Pero kung titingnan natin, no, yung positive swap niya is $11 na. Sa lot size na 0.05. Okay, nakita nyo? So, that is another opportunity, no? So, but, if you don't know or understand ano yung tamang process on handling the swap fee, is maybe you losing a lot, no, dun sa swap. But if you know, understand how to handle it, then you can leverage it also. So, yun nga yun, no? So, nakadepende yun, no? So, for now, ang pinaka, ano natin dito is that, meron lang certain account na dapat kang gamitin in using or leveraging this kind of setup. Because hindi lahat ng broker ay merong swap, no? Merong may swap fee, merong wala. So, ano dapat gawin? Okay. So, ito yung sobrang napakahalaga na ito ng data. Itong data na ito na ginagather natin. So, siguro soon, I will create a setup for this separate sheet dito sa data natin. I will be creating a combination of different pairs or currency na saan magkakaroon ng mayroong positive swap versus negative swap. Yan. Para aware tayo, no? Yan, naisip ko na naman bigla. So, another part of development na naman yung system natin. Then, automatically, no, once, maganda palang mag-place ng order dito because this is a positive swap, then placed. Ano yung account or specific account na gagamitin natin para mag-grab natin yung opportunity. Okay, so, I don't think kung tinuturo ito from others, but invento ko lang din naman to. And observation ka na lang din. So, paano dapat gawin, no? So, sample, if we get opportunity to buy USD CAD, USDC, JPY, then choose a broker who has a positive swap. So, kaya, sabi ko nga, di ba, noon pa man, I use different broker based on the current strategy na ginagamit. Ano yung specific balance, anong specific setup, anong specific strategy yung gagamitin ko doon, and paano yung process. So, I'm not closing my doors to different brokers, but tinitignan ko ano yung magiging beneficial para sa akin. So, that's why I also share it to you, no? So, dun sa website natin, we have different brokers dun that to choose from, and hindi ko dun na-explain ano ba dapat yung gawin, no? Ano dapat yung gamitin ninyo to grab this kind of opportunity as well. Okay, so meron kasing malaki yung swap fee, merong maliit. So, but this time, titignan natin. Sarap na yung kwento natin, no? Okay, so continuous tayo. Ayan, nandiyan pa ba kayo? Nakikinig ba? Natututo? Alright, type nga kayo dyan para ganahan naman ako. Okay, so dito sa price na to, no? Just a broker who has a positive swap. Then, for example, no? So, this is different process, no? Sample, you look for a USD JPY that is an uptrend, no? Then, this is a good for us to use a broker that has a positive a swap, no? Hindi siya swap free. But if this currency pair
na-identified natin that this currency has potentially weak or possible magiging ano siya, then we will use a broker that has no swap. So, set. Okay. Pinahaba ako, no? Pero at least sana na-gets nyo yung point ko. Ayan. Na-gets nyo? So, sample, this market is bull. Then, we will buying this using a broker who has a positive swap. Then, this one, if we sell this one, we will choose a broker who has no, tama ba yung ano, who has no swap, who has swap. Ano ba yung English ko, guys, no? Correct nyo na lang ako, hindi ako perfect mag-English, eh. Has it a swap. Yan. Yan, pwede nyo itong screenshot. Yan, para mas mabilis yung intindihan. So, bakit hindi ito na-explain ng few brokers or ibang broker? No? Bakit nila hindi sinasabi to? Simply because, if nagets mo kasi to, alam mo yung process, malulugi sila doon, no? Hindi ko naman masasabi malulugi, but, kumbaga, another way or process ito to leverage yung mga positions natin. But they not telling us, no? Hindi nila tinasabi yun. Maybe merong nagsasabi din, pero hindi ako sure kung sino man yun. This is just observation of mine based on sa nakikita ko. And for this, no, this is one of the example. Dude, swap pa lang, no? Swap pa lang is profit na. And the position is, yeah. Okay, so then, ano updates? Ano nangyari dun sa trades natin? Screenshot ko din pala to. Send ko dun sa ating Discord channel. Ayan. Or dito sa atin para kayong remembrance. May tanong ba kayo about this? Natuto ba? Do you learn something new today? Okay, so sa ating Discord, sa ating YouTube channel, congratulations. So, I think gagawa tayo ng another example. Okay, so for example, current market value or ano natin, sample, no, si Euro USD. Okay, Euro USD. Euro USD. Okay, downtrend. Selling. So, ano yung pag si Euro USD, downtrend and selling tayo, ano yung makukuha natin sa kanya? A negative swap or a positive swap? Negative or positive? Ano yung sanong sagot ninyo? Maganda swap accounts ngayon, coach, for minor pairs kasi maliit interest rate ng JPY. At CHF compared to commodities currency interest rate. Positive. Alright. So, dito sa record natin is si USD. Okay. Okay, si Euro USD to, ha. Euro USD. So, si Euro is 36.5% and si USD is 5. So, meaning to say, okay, si Euro
ba yun? 3.65% and USD is 5%. So, meaning to say, pag nag-sell tayo sa kanya, we're buying sell trend. We're buying the USD. Then, we're selling the USD. So, this is a positive swap. Alright, gets nyo? Ayan, karoon na tayo ng activity. Then, natuto pa ang lahat. So, this is a basic, actually, this is a basic, no? Basic lang ito for information na. So, pero pag hindi mo kasi alam yung basic, you don't focus on the this kind of basic setup, then maybe you're missing a lot or you risking a lot. Okay, so natuto ba ang lahat? Did you learn something new today? Ngayon ko lang naintindihan concept ng swap codes. Thank you po. Okay, doon sa mga nanonood sa atin sa YouTube channel natin. So, can you please say if you learned something new today and kung gusto nyo ba ng mga ganitong type of topics, no? Na pwede natin pag-usapan in the future once I do live and so since we're focused din naman dun sa mga trade signals natin. So like for this one, no. So para pala dun sa mga gustong leverage dun yung ating currency strength validator, you can use this for your additional confirmation dun sa trade ninyo and trading setup, and I do give signals or sample trades dito sa ating mismong area kung saan nyo ito ma-access. You can visit our website, no, para ma-access ito. So we have 1 week demo para ma-try ninyo. If you love it, then continue using it. If not, then just ignore it, no. Yeah, ganun lang yun. So you can visit our website, no, dito sa ating carlfarley.com. So this is free, meaning demo, this is free, guys, no. So you can use this, try to your demo account or saan ba to? Ayan, currency strength validator, no. Punta lang kayo dito. And then, so basahin nyo lang yan if you have much time reading it. Basahin nyo lang yan. So, ito yung ating highlights ng ating currency validator. I give some samples here also. And then, meron ako ditong tutorial paano gamitin. And if you like to or love it, no, nagustuhan nyo siya, this is only for 199 pesos monthly subscription. Pero if you want to try demo, just check out, subscribe, then choose the demo. Ayan, so meron ditong demo, 1 week demo, then check out. Right, so zero payment yan. So once you check it out, i-request nyo lang, no? I-press nyo lang tong request access here, no? So, ayan. So, may mag-i-email po sa inyo and doon nyo po ma-access itong ating currency strength validator. Ayan. So, right. So, next tayo. Tingnan natin anong nangyari dun sa ating trades, no? So, bumutas na siya. Congratulations sa mga nakakuha ng trades na to. At nakasabay. Congratulations and celebration.